Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman. Ay, patang-pata ako ngayon mga boss. Mahirap talagang pag PhilHealth. Ang gamit mo, pipila ka talaga. Di ba mga friend? Anyway, bukas na naman, pila na. Ganun talaga. Ang isang taong mahirap, di ba? Buti kung kagaya tayo ni Sulweka, yung bata ni Sarah, di ba? Gusto sa St. Luke. Ninervyos lang, St. Luke na. Butik yan. Pakinggan natin to mga friend. Tayo kila Idol Christian Isguera at kay Idol Ronald Llamas, no? One day ago ito. At may 29,000 views. Sino kaya ang pwedeng ilaban kay Sara Duterte sa 2028? Ito ang thumbnail ni Idol Christian eh. Pakinggan natin. Ano ba yung pwedeng gawin? Para makalabas naman dito sa ganitong fix or sa ganitong yun, fix na lang. Wala na akong maisip eh. Well, meron tayong almost 3.5 years na runway. Ibig sabihin, mahaba yung panahon. No? Tapos, nakikita natin yung disenchantment ng mga tao. No? Nakikita natin sa surveys din yan, yung disenchantment nila sa mga dominant dynasties, dominant leaders na talagang para sa sarili lamang. No? So, yung disenchantment na yun, dapat tayo makaharness. Dapat yung makaharness ng disenchantment na yan, not the Dutertes of this world. Dapat tayo na nagpo-propose ng isang dissenting alternatibo. Pero kailangan linawin natin yung alternatibo na yan. No? At ikalawa, gawin natin mas effective. Hindi pwede yung may alternatibo ka, pero hindi naman siya effective na ma-harness yung galit ng mga tao, na ma-harness yung disillusionment ng mga tao. So, kailangan ay meron din tayong gawin na katulad ng ginagawa nitong mga Alan Herman. Hindi ba nangyari na yan, friend? Mga idol, nung panahon ni BP Lenny? Nakakita nyo naman talagang patok na patok talaga kung titignan mo, talagang voluntarism, makikita mo talaga, no? Talagang hindi mahulugan ng karayom pag rally ni BP Lenny, no? Estudyante, lahat, mga artista na matitinding artista, hindi ba sa mga artista nandoon, oo, hindi kagaya sa kabila, si Andrew Ilang, di ba? Tsaka ilang sino-sino lang artista doon, ano? Mga friend, may beer house dancer pa di ba? Yung nagwala, padala yata ni Tolentino yun, no? Pero wala rin nangyari, di ba mga boss? Tuloy natin. Tambak. Kalahin mo yun ang magiging resulta ng halalan nung nakaraang eleksyon na tuloy. No. Inaayos yung kwento, inaayos yung strategy, yung marketing, etc. No? Dahil hindi sapat na ikaw ay magaling, matino, disente. Dapat kaya mo manalo. Ang alternatibo pinag-uusapan, hindi pwedeng puro moral victory yan. Di ba? Hindi pwedeng... Kaya ni BP Lenny, kaya niyang manalo. Pangilinan. Kiko, kaya nilang manalo. Mantakin mo katagal na senador ni Kiko Pangilinan. Di ba mga boss? Para tambakan lang ni Sara Duterte, mayor lang. Di ba? Ganon din si Bongbong Marcos. Kalayo. Human rights advocate, economist, scholar. Tinalo lang ni Bongbong, undergraduate pa. Di ba? At within a matter of 1 hour, 20 million ang botong nabilang. Yan ang problema natin mga idol Kung kasi BP Lenny, winnable talaga di ba? Puro marka lang yan. Kailangan manalo. Okay? Yes. So, sino yung mga alternatives? Or kung wala kang makita, kasi marami namang matitinong alternatives sa totoo lang. Pero ang problema, kaya ba nilang talunin si Sara Duterte? Kaya. Kasi ako, I operate from that framework na kung mangyayari election ngayon sa pagka-presidente, susunod na presidente, Lord have mercy, si Sara Duterte. Pero ang problema, kung ngayon gagawin daw election, God, Lord have mercy. Ang susunod na presidente, si Sara Duterte, tawa ni Idol Ronald Llamas Patay.
Baka mahukay bongbong yung Presidente Marcos sa kanya. Pero ito mga friend, no? Sayang. Pag hindi na-dispatcha ni Marcos itong mga to, Sus Mariosep, hindi naman kailangan na marami kang utak para malaman mo na lagot ka, bongbong. Pag nakabalik ito ha, lagot ka talaga. Remember, ang magiging Secretary of National Defense si Baste. At sinabi na niya, gagawin niyang Marawi ang Ilocos Sur. Ilocos Norte pala. Di ba? Saka ba? Tuloy. Problema, yung mga matitinong alternative, walang pagkakataon eh. Real chance para talunin siya sa ngayon. So, dapat ba tumingin muna rin sa isa pang, or medyo mga populist din, para na makuha? Hindi pong lesser evil framework. Pwede ba yan? Well, nandun naman lagi yan sa mga possibilities, di ba? Ang sinasabi ko lang, ilan na ba populasyon natin? 115? 120 million? No? Hindi ko alam Siguro naman 112 pa lang. 150 na lang siguro. Siguro naman meron naman dyan makukuhang alternative. Or else, anong klaseng lipunan tayo? Puro na lang ba halimaw yung pagpipilian na lang natin? Puro na lang ba mga lesser evil? Puro na lang ba mga puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan ang ating pagpipilian? Wag. Ang problema, Idol Ronald Comelec Gaya ngayon, senador, di mo alam kung bakit pinatakbo yan, si Kibulog. Di ba? Baka tapos na, biglang may mga na-imprentang balota, 6 na milyon, ngayon babaguhin yung 6 na milyon. Kung hindi ako nagkakamali, mga friend, nung nakaraang eleksyon, nag-imprenta ng balota, walang nakamasid. Ang ikinatwiran, dahil daw COVID. And the rest is history. At doon mga panahon na yon, alam ko tapos na. Kasi lumabas na ito si Halimaw. Gusto ko bago ako bumaba, makakita ako ng malinis na eleksyon. Subukan ninyo mandaya, padalang ko kayo pulis. Putaragis ka ako, tapos na. Tapos na eleksyon. Sino may anong mandadaya? Nasa kanila lahat ang alas. Alangan naman mandaya si BP Leni. Di ba? Huwag naman. No? Para sa ating mga anak at sa kanila magiging anak, we have to find a way. Di ba? No? At naniniwala ako na deep within our hearts, no, ay naghahanap tayo ng matinong alternatibo. Ayun lang kalimit. Ganun na nga nangyari nung nakaraang eleksyon Secretary Llamas Pero yung matinong alternatibo na hinahanap natin, pinulot sa kangkungan dahil nga sa smart magic. Di ba? Saan ka nakakita? Mga nanalo. Nagwawala nga yung isang matanda, kalimutan ko yun Nagmumura. Kandidato para pangalawang pangulo, basta matanda, na para raw tayo mga gago, debate tayo ng debate. Yung mga front runner, ayaw makipag-debate. Kalimutan ko pangalan nun Baka maalala nyo Montik pa pinakulong yun Pero wala sa isip ko. Pero yung matanda na yun, Limitan dahil walang alternatibo, so pipili tayo ng mga tempting lesser evil na yung pala ay nagiging greater evil. No? So, yun yung ating temptation ang tawag diyan, the totalitarian temptation. Na ang galing ng mensahe, nakuha yung ating mga kinakatakutan, no? Nakuha yung ating mga disenchantment na harness nila. Yung pala mas malala pa sila doon sa gusto nilang palitan. Di ba? Di ba? So, tingin ko, nandun yan No? Nandun yan. No? Halimbawa, meron kang mga the Vico Sotos of this world. Yeah. The Mayor Magalongs of this world, di ba? Yeah. The Cielo Magnos of this world, no? The Barry Gutierrezes of this world, no? Etc. Look, For president yan, For president yan,
Luke Espiritu for senator. Oh, Bunyog. Oh, mga ganyan. Toto Kausing. Kaya ninusits ka din si Toto Kausing. Ewan ko tong Comelec na to. Alam mo, sa totoo lang, mga friend. Ha? Yung disbarment, mga kasong isinampa dito sa mga halimaw, wala pa yata eh. 'Di ba? Binaboy na yung NBI, pinag-intay yung NBI, hindi siya dumating, kung ano-ano pigano, asan na? Disbarment case, asan na? May umuusad ba? Yan ang ating aabangan, mga friend. Tuloy, mga boss. Pinag-uusapan? Pwede for president, pwede for senator, no? Pero sinasabi ko lang, yan yung mga kilala natin. Paano yung hindi natin kilala? No? Paano yung mga nandyan? No? Naghihintay na madiskubre. No? Paano sila? So, at least meron tayong 3.5 years para gawin yan. Hindi yung nangyari kay Lenny na nag-file siya, nag-decision siya during the filing ng candidacy. No? I think a few days before the start of the filing. Yes. So, Pero nakita nyo naman, mga idol, maski na ganun ang ginawa ni BP Lenny, talagang nakita nyo yung suporta ng tao, maski saan siya pumunta. Sokdulang umangkas siya sa motor ng may motor para makarating lang siya sa rally. Cavite yata yun di ba? Oh. so wag naman ganon. No? Ngayon, mas mahaba. No? Sana. Alam na natin yung mga naging problema. Alam na natin yung elements of a solution. So, hanapin natin yung mga tao na hindi uulitin yung ganyang klaseng problema, hindi uulitin yung ganyang klaseng kasakiman, hindi uulitin yung ganyang klaseng monstrosity, pero at the same time, yung alam natin na tama, yung alam nating disente, yung alam nating marangal, ay pwede nang simulan, no, as an alternative. Hindi tayo magsisimula sa zero, di ba? Hindi tayo magsisimula sa zero. Yun lang naman sinasabi natin. Okay. No? At Ang problema nga, mga idol, tingnan nyo naman yung mga nasa Magic 12 na Senado, Sus Mariosep. Mga makapanindig balahibo. No? Number 1. American citizen. Tayo dyan. we don't have much time. Nasa 11th hour tayo ng kasaysayan eh. Di ba? Ubra ba yung framework naman ng iba, yung tinatawag na practical politics? Metaphorical po itong gagamitin ng term, no? Figurative in short. No? Why don't we pick the devil we know instead of the bigger monster? Because the devil we know can also become a huge monster. No? Yun. Galing. Dahil usually parehas sila ng DNA eh. Di ba? Usually parehas sila kaya if we can choose somebody much better, gawin na natin. No? Hindi ko sinasabi na hindi na tayo papasok sa lesser evil. Pero that's not the first option. That is the last option. Di ba? Marami namang first option eh. Ito, Senator Isam. At yung mga katulad ni Alan Herman, ay nandiyan naman, alam nila how it's done eh. Di ba? Alam naman nila how it's done eh, no? Dapat kasi si Alan nagte-train na ng mga successor niya eh. Dahil ang dami niya masyadong kliyente. Hindi na niya mahawakan. Ayun, at least sumusundot siya ng harapan. Natatanong ko, example, di ba? You mentioned kanina from 0 to 100 in... Ang ano ko lang, mga friend, sana tayo, no? Ito, kagaya nila sila, Idol Christian, magagandang maging public servant itong mga to eh. Ronald Llamas. Talagang makikita mo mga malilinis silang tao. Kita mo. Hindi sila, pupuri sila kung pupuri sila, pero hindi sila, ang mga binibira nila, both parties eh. Marcos and Duterte. Nasa gitna sila, mga friend eh. Hindi sila mga panatiko ng mga kadiliman at mga halimaw, di ba? Lesser evil, wala eh. Naghahanap sila talaga ng alternative na hindi evil. Kaso ang problema nga, Comelec eh, di ba? Mantakin mo, alam na nila si Kibulog, evil eh. Baliw eh. Pinatatakbo. Taris. Ewan. Bakit? Digong boy yan eh, di ba? Tuloy. In 1 second.
Nag-sports car mode kanina si Senator, no? Shelo Magno. Ito, seryoso usapan. Parang gawin natin, dito, thought exercise. Parang Albert Einstein. So, anong pwedeng gawin dito kay Shelo Magno in that context of producing a real alternative? Well, ako, ang quote ko, ituloy niya yung kanyang ginagawa, no? Higher purpose, no? Siya yung palang higher purpose eh. Pero hindi siya pie in the sky dreamer. May alam siya sa loob na nangyayari sa gobyerno at doon siya nanggagaling, no? Hindi ganun karami ang katulad niya. Halimbawa tayo, mga kwan lang tayo eh, mga sampid lang tayo, wala naman tayong alam paano pinapatakbo gobyerno eh. Di ba? So, yung mga yan, nasa sentro yan eh. Alam nila anong mali, anong pwedeng gawin, no? At the same time, wala naman silang record of corruption. At least wala akong alam. Ikaw ba meron? No? Wala. Di ba? So, medyo maganda yung kanilang track record. Ang kailangan... Ang problema nga mga friend, track record na yan pinakita na nitong nakaraang eleksyon. Kung sa ganda ng track record, talagang napakaganda ng track record nung mga natalo na tinambakan nitong dalawang dynasty, Marcos at Duterte. Di ba? Ano ba mahanapin mo sa track record ni Pangilinan? Di ba? Matinding abogado, Harvard pa yata, di ba? BP Leni, ganun din. O, lahat pinakita salin, walang ninakaw, nagsilbin, maski na maliit ang budget, talo. Di ba mga friend? Wala na akong makita pang magandang track record kundi yung mga yan Pero nilang paso, tambak. Ha? Milyon-milyon ang layo. 31 million si Bongbong, 32 million daw itong putik yan. Tuloy. Kailangan nila is to create a brand. No? To create a brand na mamarka sa consciousness ng mga tao at pag na-associate yung brand na yan, magiging household brand siya. No? Pag-uusapan siya at iisipin ng mga tao, why not? Diba? Why not? Siyempre sa simula, hindi pa kumbinsido yung tao. Pero itatanim mo, tapos iisipin ng mga tao, why not? Pwede pala. Diba? Okay, no? Pwede pala, no? Hindi naman sa simula ay kumbinsido na lahat. No? Ang hirap hawiin ng daan para sa mga disente, marangal, matitino, magagaling, matatalinong alternatibo. Totoo. Kung itong mga halimaw na ito, ang nagdo-dominate pa rin, sila yung mga hadlang. So, kailangan medyo itabi-tabi naman natin sila ng konti. Diba? Diba? If we cannot destroy these monsters, no? Paano na itong mga alternatibo natin? So, bahagi yan ng ating strategy. Tumulong tayo na durugin itong mga halimaw na ito, mga traidor na ito, no? Mga mass murderer na ito, mga magnanakaw na ito, para itong mga tunay na alternatibo ay magkaroon naman ng fighting chance. Diba? Hindi ko naman sinasabi, sigurado na silang mananalo. Uphill yan Uphill na labanan yan Pero for the Kian de los Santos of this world, the Sampaguita girls of this world, we have to find a way. Kung hindi, kailangan tayong isumpa ng kasaysayan. Tama. No? Kailangan tayong talagang kasuklaman ng mga... Talagang nung nakaraang eleksyon, talagang dapat ng kasuklaman itong Pilipinas Mantakin mo. Marcos Duterte nanalo, kako tapos na, wala na. Patay itong si Juan de la Cruz dito. Todas. Mabuti na lang. God moves in a very mysterious way. Nagkagulo, di ba? Pero yun nga. Itong Bongbong ang problema. Lahat na ginawa na sa kanya. Parang pinagtatanggol niya pa. Ayaw niya ipa-impeach, ayaw niya papasukin ng ICC, ayaw niya Ayaw niya. Diba? Kaya nga nagrally Iglesia ni Cristo para suportahan si Bongbong. Dahil ayaw daw niyang ma-impeach si Sara. Putik yan. Galing talaga ng ICC, no? ICC. INC. Tuloy. Mga susunod na henerasyon, kung wala tayong magagawa, well, we can start crafting the alternative. No? Kaya the best time ay ngayon na kasuklam-suklam yung mga alternatibo. No? Okay. Na record high yung disenchantment.
Noon mga friend, nagkaroon ng may grupo kami, yung Talino Warriors na sinasabi, o magkakapatid kami, o naggagalangan kami lahat. Ah, pero nung nagkahiwalay kami ng landas dahil nga napunta ako kay BP Lenny, sabi ko naman sa kanila, bigyan ninyo ako ng isang rason para ako magbongbong. Wala naman silang maibigay. Meron, Ilocano daw siya, yung isa, whatsoever. Ako sabi ko lang, paano ako pupunta dyan, mga kaibigan, mga kapatid? Sarili nga lang niya, hindi niya naayos eh. Imagine, hindi siya nakagraduate ng college. Nasa kanya na lahat. Di ba? Sarili lang niya, hindi niya pa naayos. Tapos, susuporta tayo, presidente. Tignan mo ngayon, nagkakagulo. Yung budget, may mga blanco raw. Sabi ito si Digong na ginagamit para sirain siya. Di ba? Mga ganun. Kasi, hirap po magsalita. Ako hindi nga ako nakatapos. Wala ako working student ako eh. Pero naka second year college din ako. Hindi ko kinaya masyado mabigat. Mahirap yung trabaho ko. Tapos mag-aaral ako sa gabi. Si Bongbong nakatihaya sa pera, hindi nakapagtapos. Kaya ako. Hindi. Tsaka yun nga, meron siyang mga record. Non-filing of income tax return, mga ganun. At ang sasabi naman di naman ako lang. Si Rowena Guanzon, dinidisqualify siya. Nasa Comelec din, di ba? Kaya hindi ako nagano. At yun nga, tayo nanonood lang. Kaya siya sabi nila Ronald Llamas, di ba? Maghanap ng alternatibo. Kaya lang, ang problema, nangyari nung panahon ni BP Lenny, napakagandang alternatibo para sa Diyos ko. Kaya yan hanggang yan ang makina na yan, ang makina ang bumibilang yan, hindi ho tayo nakakasiguro. At kung yan si Garcia ang nandyan dyan, kita nyo naman kung ipagtanggol si Kibuloy ni Garcia, di ba? Mahihirapan. Sabi nga ni Idol Christian Isguera, God have mercy. Wag naman sana. Magkulab na po tayo mga boss. Jeff Ramos Nak, shout out. Magandang gabi. Kalat Tibaya, shout out Genovivo Nabalta, shout out. Gago lang ang pipili kay Dutae. Yung Genovivo, maraming gago. Di ba? Librado Tutubico, shout out. Palagay ko hindi kasi halimaw yung mag-amang yan. Sa takot na lang ng magdisbar o magdidisbar. Yun nga yun Tsaka may utang na loob nga sila dito. Magaling nga si Digong di ba? Lahat ng mga kapulisan, mga general, di ba? Yung Grijaldo, tingnan mo yung Grijaldo, nakakontempt na naman yung bugok. Bakit? Ang tapang-tapang sa Senado. Bakit? Nandun yung mga kampi niya. Ngayon, pagdating sa Kongreso, puro I invoke my right for self-incrimination. Di puta rin ka. Pinakulong na siya sa bilibid Parang gigil na gigil sila. Sila ako, lahat ng mga nag-imbento sa Senado. Kung ano pinagdadaldal doon, sabi nga ni Barbers. Pagkatapos dito sa Kongreso, hindi ka puro ka invoke, wala namang tinatanong lang sa kanya, yung mga pagsasabi niya rin sa di ba? Bukas, katalakayin natin yan. Di pa sabihin na kaya siya pumunta sa Senado dahil para gumawa ng senaryo, alang-alang sa kanyang amo. Di ba? Sabi nga ni Barbers tawagin mo yung amo mo rito. Yung mga kakampi mo rito. Ayaw naman na pumunta sa Kongreso. Di ba?
Magulo talaga itong bansa na ito sa ngayon, mga friend. Oo. At pag hindi nalaman ni Bongbong kung paano gagawin niya, wala. Gusto pa nga siya, yung binubulgar ni Duterte, maraming sumusuporta na mga yan problema eh. Bukas ko natin pag-usapan yan. Mahaba ako to. Loreto Macantan, welcome to club. Bilisan ninyo ang pag-impeach sa demonyong yan. Loreto Macantan ulit. Hurry up, ang bagal ninyong kumilos. Ayan, mahita ulo. Mundo Cheng, shout out. Sa pagpili ng dalawa, sa pagpili sa dalawa, para sa akin, parehong garbage. Ayan pa. Christian Cheng nak, shout out. Yes, I agree with you, sabi niya. Shout out, friend Shervin Sapeda, Tia Deli. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Dolor Garcia, Ami Bingson, shout out. Eman Escalona nak, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Namimiss ko na ikaw kakwentuhan. Sana bukas, pag may time ka, kwentuhan tayo. Mundo Cheng ulit to. Dapat lang napatahimikin na itong pusakal na magnanakaw nito para matahimik na ang ating bansa. At matigil na rin ang mga tuta na yan. Mga inutil, madali lang itumbayan pag pinagplanuhan. Ang problema, friend Mundo, siya nga ang pinatitira na nga siya, di ba? Kaya pagkakalat-kalat siya si Marcos kung saan, baka ma-sniper yan. Federico Mandaco. Malabo pa sa tinta ng pusit na madisbaryang mag-ama na yan. Daming appointees niya. Diyan saka siyempre, takot lahat yan. Kung yung presidente nga, pinagbababantaan ang buhay sila pa kaya. Kaya kampante yung pamilya na yan dahil sa takot na itinanim nila sa isip ng mga tao, lalo ng mga politiko. Tatak Davao. Kaya nga, yata mismong presidente ay takot. Yun nga eh. Tama ka dyan, Federico. Ay, Lord. Mundo Cheng ulit to. Pagka si Digong hinuli ng ICC, lahat ng taong bayan ay masaya. Masaya na para bang nanalo silang lahat sa loto. At tapos na ang hirap ng bansa. Bunot ng ugat ng masamang puno. Pati mga sangang bugok. Diba? Hindi pa rin naman yung mundo. Hindi pa rin naman. Pero at least, mawawala yung isang halimaw. Pero hindi pa tayo sigurado. Marami pang parating na halimaw. Mga kala mo, ang babait ng mukha, matulungin. Putang ina. Ay, nako. Mundo Cheng ulit. Hoy, mga pari ko, huwag kayong magtiwala sa mga estudyante. Uniforme lang ang nabiktima na rin ako pagdating sa akto. Pare, 3 points ringless, walang sayad. Kasi nakalimutan niya ang tawas na pampasikip, buisit. Ay nako. Sumagot si 3JC Opo. Sa Pinas pala, ang mga bata ay nagsusuot ng uniform kahit linggo o walang pasok sa school. Ganyan ang Japan, di ba? Pero ang mga bata sa Japan, ginagawang passion yung uniform nila. Tinatanong ko nga, pamangkin, Japanese, sabi ko, bakit naka-uniform mga bata linggo naman. Ganun daw talaga. Kaya parang ginagaya na rin ng mga Pilipino. Ganun. Alam mo kasi, friend, ang mga mahilig sa mga bata, gusto pa naka-uniforme. Para may thrill. Bigo, hindi alam ni 3JC yan. Friend Mundo, hindi niya alam yan. Yung mga tungkol sa mga bagay-bagay na yan ng mga babae na prostitute na naka-uniforme. May mga bugaw sila at tatawag itong mga kupal. Meron ba? Bata, estudyante. So, boss, estudyante, boss. Ay, kalat ni, ikaw na naman, ha? Talaga, magkano? Yung mga kalakaran, ha? Those were the days, my friend, thought will never end. Mundo Cheng ulit.
Kaya maliit lang ang nanakaw ni Hilbert kasi nasa local lang siya. Kaya barya-barya lang. Di tulad ng mga nasa national buong buo, baul-baul ang nakawan. Uy, wag ka nga, Mundo Cheng. Tignan mo si Sara Duterte o Mayor o bilyon ang confidential fund. 460 million, 400, hindi bumababa. Diba? Hindi maipaliwanag, diba? Ito, Ami Talon, Marcos pa rin daw. Kung sa Duterte lang naman, di Marcos na tayo, di ba? Sumagot si Kalat niyo. Yun, PBBM lang ang malakas. Patay tayo dyan. Malakas na ano? Ha? Edmundo Diego nito. Halos lahat ng mambabata sa Pinas, pera-pera lang ang lakaran. Name your price at si Digong ay dating hulmahan ng maskara pang Halloween. Testing ko, shout out ha. Karoke, para sa akin, wala nang bilang yan si Digong. Konting hangin na lang, liliparin na yan. Isang bulati na lang, hindi pumipirma dyan. Uy, testing ko, wag ka nga Masamanda mo, matagal mamatay. Shout out, Michelle Edwin, my friend. Lorilei Bernardo, shout out. Parang ang nangyari kay Atty. Larry Gadon. 3J Show ito. Ano kaya kung si Digong at Sara versus Gadon mag-debate? Uusok tiyak ang horno. Pabastusan na lang. Di ba? Baka matakot si Gadon Kaya, pero lalaban si Gadon Sino si Duterte kay Gadon, di ba? Ngayon pa. Pinwesto siya ni Bongbong. Napakinabangan niya yung kabobobo niya, di ba? Placido Silva, shout out. Si Trillanes tagal naging senador, hindi naguyanan. Maintindihan sa'yo, Placido. Bong Tupa, shout out. Nako, baka harangin na naman ni BBBM yan tulad ng impeachment. Baka budol-budol na naman yan. Patay tayo dyan kay Bong. Shirley Jaser, shout out Para sa akin, Karox, tungkol dyan sa pag-dispar kay Digong, ang opinion ko kung papayag si BBM dyan, mukhang mahal na mahal niya ang mga Duterte. Kahit anong sabihin sa kanya, ngiti-ngiti lang siya. Patay tayo dyan. May David Allen Mendoza sumagot. Paano po ngiti-ngiti lang si BBM? Kasi may sayad din. Ay, patay tayo dyan. Christian Cheng sabi niya. Kaya nga, dila ang may sayad siya talaga. Sa totoo, lutang si Dugong naman, lango. Ay, tayo dyan. Tumagot na naman si Kalat niyo. Nadali mo, boss. Pareho lang na may sapak ang mga putlagis na yan. Saan ka ba talaga, Kalat ni? Sweetheart mo si Sara. Pagkatapos, ewan ko sa'yo, Kalat ni kay. Gulo mo Uy, hapong-hapo ako mga boss, totoo. Pero pag ito mga comments na babasa ko, sumasaya ako. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Malamang tama po kayo. Natakot si Taning Junkie Dutae. Bakit kamo? Kasi maraming naiinganyo ang mag-amang Dutae. Kung baga, marami silang naaakay, papuntang impyerno. Samahan pa sila ni Kibaliw. Totoo yan, David, Totoo yan, Mundo Cheng ulit, May dapat pa bang paniwalaan sa mga pinagsasabi ni Digong na mula umpisa hanggang ngayon na amoy lupa na puro mga kasinungalingan pa rin ang mga pinagsasabi ng inutil na bugok na to? Totoo. Lanay, may mga lumalabas sa survey kung sino ang pagtitiwalaan nyo. Si Bongbong o si Digong. Ang lumalabas 97% Bongbong. 3% si Digong. Maski yung Sara Duterte, mabantot na. Pero, iba magsalita. Ang makina. Baka isang oras lang yan 20 million na naman na nabilang dyan. Putang ina yan. Mahaba pang preparasyon yan. Para kanain na naman yan. Putik yan. Sabi nga ni Idol Christian Esguera, Lord have mercy naman. Diba? Christian Cheng, shout out po Tatay Rox at sa mga ka-warriors saan mang panig na mundo. Vote po
sa poll question ninyo, about po sa poll question ninyo now, it depends if the price is right. If talagang gusto siyang madisbar, magagawa naman. Sana talaga ng mga madisbar sa kanya, if desidido sila. Kaya lang po, pati yata ang magdidisbar sa mag-amang Duterte planning, nangingimi rin sa kanila. Yun lang, di ba? Oy, mataba ka na ba, naka? Christian Cheng ka, ha? Sabi ko, magpataba ka, ha? Christian Cheng ulit, oh. Yung pagpapadisbar naman po sa mga ogang na gadon, so much deserve niya. Kasi, katindi rin ang anghang ng bunganga niya. Di ko nakakalimutan ang lahat ng paglalait and so on and so forth niyang gadon kay BP, Madam Leni Robredo. Then, itong mga huli po talaga, tay, umepal si gadon kay Madam Atty. Leni, bala, pinuri niya. As if naman, limot na mga supporter ng liwanag sa dilim ang mga pang-alis pusta niya kay Madam President Atty. Leni. Napwesto na siya, di ba? Napakinabangan niya na yung ginawa niya kay Leni, di ba? Yun lang yun. Di ba? Christian K. Hermoso Del Pino, welcome to the club. Hindi politically inclined ang Supreme Court. Di ako niniwala doon, Hermoso. Hindi politically inclined ang Supreme Court? Sino nag-appoint sa kanila? Kaya nga dapat yung mga Supreme Court justices na binoboto ng tao, hindi sinong nakaupo, i-appoint. Di sana yung putik yan. Ay, Lord. Tignan mo ng panahon ni Digong. Pag gusto ka lang gawing general, puting general ka. Si Bato, muntik na ginawa 7-star general, eh. Alberto Olairo. Di ngayon, lahat ng ewan ko, tao, ha. Nakikita nyo na kung sino ang senador ni Duterte. At dyan sa linya ni Marcos, meron pa rin senador si Duterte dyan, di naman kay Marcos yan. Kaya lang, yun nga, eh. Napakahina ng nitong si, totoo lang. Mga line-up niya, sus Marioso. Alberto, kumbaga sa Madyong, karamihan, panapon, di ba? Karoke, pag malaman ni Digong Duterte, baka sabihin pa ni Digong Duterte, baka ako pa ang disbar sa mga taga-Supreme Court. Karoke, sabi ni Digong Duterte nung isang gabi, huwag na tayong magbayad sa buwis natin. Digong Duterte, anong nakawin ng mga anak mong Ano nakawin ng anak mong si Sara Duterte na magnanakaw ng confidential fund, 730 million pesos, Karoke, di ba? Christian Cheng ulit, to. Between naman po kay Dugong Duterte Planning at sa current fake administration, wala po akong pipiliin between the two of them. Hindi si Dugong ang presidente now. Hindi rin ang nasa palasyo now ang real president, Philippine president. Kaya none of the above. Ang pipiliin ko araw-araw ay ang nasa lyrics ng Rosas, si Madam Atty. Leni Robredo yun. Christian Cheng, shout out po pala kay Atty. Ray Gonzales, Pad Thai and Brothers, Al Olalia. Pahabol po, Tatay Roque, ilang beses ko na din po itong kino-comment. Hanggat si Marcos ang nasa palasyo, walang ICC na sisikwat sa mga katibs niya. Protektado niya. Bye now po. And many thanks po for reading my comment. God bless you po. God bless, Christian. 3JCO po, sumagot, to. Kontra pero tayo dyan. ICC is coming to get them. Kaya gusto ni BBM or not, natatagalan pero mangyayari, winning ticket ni BBM yan. Sana nga, di ba? Sumagot si Christian, No again po hanggat siya ang nasa Malacanang, walang ICC, sisikwat, katibs. Mga magkakalaglagan all the way sila. Walang winning sa Malacanang, winning lang pagdating sa personal nilang interest. Remember, kaya lang siya tumakbong
pestidente para lang sa survivor ng kanilang pamilya. Other than that, wala na. Dito tayo, magkakapatid lang tayo dito mga friend. Magkakaibigan, lahat. Saya tayo. Walang demonyo pumapasok, walang tanga. Di ba? Ted, kahit daw sa tingin natin sa mga Duterte ay malademonyo, na at minsan ay talo pa si Satanas sa kasamaan. Aba sabi ng Supreme Court, kahit na daw sila meron pang moto di korupsyon, ito naman tong Ted na to. Pagod ako, Ted. Pero uminom ako ng pang-high blood. Pinapatawa mo naman ako. Di nila basta-basta magagalaw, lalo na ang mag-amang Digong. Kung wala daw si Digong, nasa kangkungan sila ngayon. At kung meron daw na mag-file na reklamo kontra sa mga Duterte, uupuan nila ito. Kahit na daw sila magmukhang inahing manok na naglilimlim sang itlog. At kung kakasuhan na naman daw nila si Digong, magtitinda na lang daw sila ng sampagita. Anong masasabi ninyo, mga ka-warriors? Ano pa, di tatawa. Ikaw talaga, Ted K. Pero remember, Ted, sabi ni Gayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, binibigyan lang na 6 months ang Supreme Court na magdesisyon kung magdidisbar itong mag-ama o whatsoever. Di ba? Napakabigat itong mafia na to talaga, Davao Mafia. Antakin mo, may tao sila sa Supreme Court, NBI, lahat ng departamento, may tanim General, mga general, putik yan, okay. Si Pildon, dapat yung mga tauhan ni Duterte. I-lifestyle check yan, siguradong putik, billion-billion ng pera niyan. Yung Pildon, Ben Torres, shout out. Simple lang si BBM, pero gaganti siya sa mga kontrabida. Sana nga, Ben Torres, magkatotoo, magdilang anghel ka, ha? Si 3J Shop, sumagot, I've been saying that Marcos yan. Di basta-basta na lang papalampasin lahat ng mga ginawa ng mga dudes. May game plan si BBM. Don't trust yung pa-smile-smile lang ni BBM. Yun nga ang nakakatakot, binantaan kanat lahat, nakangiti ka pa. Mainipin tayo pero naghintay ng 30 years ang mga Marcos para makaupo sa Malacanang. Kaya hindi papayag ang Marcos na maagaw ang pwesto. BBM has a game plan. Sana nga, prem, ha? Sana nga, ha? Ben Torres ulit, Deserve ng mga Pinoy ang mga senador na gaya ni Robin. Marami kasing bobo na Pinoy. Patay tayo dyan. Jane Labay na, Tawa-tawa. Si Rox, yung pastilan good, Bisaya yun na may pagka-Chabacano ata. Expression niya sa Mindanao nung panahon ng lola at lolo. Pag nagagalit, sasabihin pastilan, meaning may gulay, may goodness, dang. Ganun si Rox. Ganun ba yung friend? Ted ulit, Kumakahul na uli ang Quadcom ngayon. Ngunit ang nakikita natin ay hanggang kahul lang sila. Kung ipakakagat mo ang dapat nilang kagatin, ay nababahag agad ang kanilang buntot at ayaw mangagat. Yan ang Quadcom at iba pang aso sa Kongreso. Patay tayo dyan. Kaya parang nawala na kung ganang panoorin yung kahapon. Yung mga ibang dapat na doon, wala Puro nag-excuse. Ha? Ang nandun lang, yun nga si Grijaldo dahil nadakip. Ngayon, nakakontempt ulit yung gago. Yun pa. Si Pildon, nandun. Pero yung mga dapat na nandun, dapat, ang iniimbestigahan ninyo, dapat nandun Si, bayaw ni, asawa ni Sara Duterte, dapat nandun. Dahil yung silang tinuturo nila Taguba, na Davao Group. Diba? Wala Ang klase investigasyon, wala yung mga main characters, di ba? Kala di ba ulit Shout out sa mga taga Binondo. Sana hanggang ngayon ay nakasuot pa rin kayo ng uniforme. Love you all. Patay tayo dyan.
Kalat nila naman, buwan. Wala yan. Walang disbarment na mangyayari. Suntok sa buwan ang disbarment na yan. Nanginginig at naiihi sa takot ang Supreme Court kay paring Diggs at lalong-lalo na kay Sweetheart Sara. Yan, sinasabi ko. Pagsasapakin lang ni Sweetheart Sara ang gunggong ng mga Supreme Court na yan. Si paring Diggs at Sweetheart Sara lang ang malakas at untouchable. Patay tayo dyan. Hindi ko alam kung saan talaga itong skala natin ito eh. PJ ulit. Ako hula ko sa Rox madidisbar si Digong at Sara. Pero hindi agad-agad. Magkakadibatihan pa. Pero madidisbar yan. Debate? Meron pa bang dapat pagdebatihan? Ito, sumagot na naman si Kalatin. Naku ha, may hula ka pang nalalaman ha? Takot ang mga yan kay Sweetheart Sara, kaya hanggang panaginip lang ang disbarment na yan. Isang sayaw lang ni Sweetheart Sara tapos na ang disbarment na yan. Patay tayo dyan. Sumagot si 3J Show. Basta, wala naman kasi forever. Kahit gaano kahaba ng PC, nalalagot din. Kita mo ha. Sumagot naman si Kalatni Aba, maling-mali ka dyan. Meron forever. And that's forever is the love for God. Diba? Rodelia Alpilor, shout out Gabi na po talaga. Gabi na po talaga batas natin si Rox. Bahala Diyos sa mga katulad nila. Si Lord lang talaga ang nakakaalam kung ano talaga ang bakit at bakit sila ganyan si Rox. Ingat po and God bless us all. God bless, Rodelia. Marilo Pabianak, shout out Sabi niya Good day po tay sa mga warriors. Dapat nga po madisbar na sila. Di magandang imahe ang naging dating pangulo. Tapos itong anak, second to the highest, abusado na sila to the max. Magsitindig nawa ang Supreme Court at IBP para sa bayan. Sobrang kawawa na tayo sa nangyayaring ito. Di tayo uusad para pag-unlad. Paligsahan sila sa batuhan ng baho sa kabila ng santambak na problema ng bansa. Stay well po, Sinay Cecil. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. Yun. Mauoperahan siya ng katarata. Sure na yun. Buti nga hindi pa yung retina Tuntua naman siya. Malu. Siguro by next week o whatsoever, tatapusin ko lang lahat yung mga pinatatapos dun sa ospital. Marami kang lalakarin Kasi nga, para magamit mo yung PhilHealth. 3J Show ulit Ito naman si Pildun. Kung magsinungaling, hindi ayusin para di siya nagmumukhang ewan sa harap ni Kong Luistro. Bilyong Shabu, nasawata niya sa BOC, tapos di mo alam sino ang importer. Nakatikim tuloy siya kay Kong Luistro. Walang kwenta kay Pildun yan. Basta, insured tibalay na siya, Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas pumuli. Lord. Sabi nga ni Christian Esquera, Lord, have mercy on us. Magandang gabi po, mga friend. Good night. God bless.